Mga suki, we all agree na mahal natin ang ating mga fur babies. Pero baka itong susunod na furry, not so much. Baka bigla kayong mangate sa ating susunod na kwento. Kahit saan mapatingin, may Ay! gumagapang na higad. Maging ang alagang aso, bigla na lang daw umaalulong dahil sa kati. Yan ang sitwasyon ng ilang residente sa Lucena. Ang mga higad o basil kasi pumapasok sa loob ng kanilang bahay. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Yan ang kwentong Tatak Public Affairs ni Doc Ferds Recio sa programang Born to be Wild. Hindi lahat ng furry ay friendly. Sa bayan ng Lucena, hindi lang sila makikita sa mga halaman at puno dahil may ilang bahay na pinapasok na ng mga higad o basil kung tawagin dito. Isang araw, nandiyan na lang sila. Tapos, kasi may nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay doon. Katabi ng bahay nila Chian ay isang bakanting lote na puno ng halaman. Mula roon, unti-unting nag-over the bakod ang mga higad papunta sa kanila. At sa mga sulok ng kanilang bahay, mapapansin ng ilang pupa o isang nakabalot sa cocoon o case kung saan magiging moth ang dating higad. Para maiwasang mahigad, pinapatay na lang nila Chian para hindi makapasok sa loob ng bahay. Bukod sa dami, malalaki rin ang bumibisitang higad sa kanila. Kahit saan ka mapatingin, may gumagapang na higad. Maging ang alagang aso, bigla na lang daw umaalulong dahil sa kati. At ang mga halaman dito, halos ubos na. Sila ay isang moth caterpillar. Sa kanilang caterpillar stage, wala silang ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Kapag malaki na at huminto na sila sa pagkain, magiging pupa na sila. At pagkatapos ng ilang araw mula sa pagiging pupa, lalabas ang isang moth. Pati sa mga kalapitbahay, marami rin ang mga halaman na pinamamahaya ng mga higad. At ayon sa mga residente rito, ngayon lang nila naranasan ang makakita ng sobrang daming higad. Hindi lang pala sa Lucena nararamdaman ang mga higad. Dahil sa San Ildefonso sa Bulacan, may estudyanteng 5 beses nang nahigad sa kanilang eskwelahan. Kita sa video at litrato ang matinding pamumula at pamamantal ng kanyang balat. Ang pangangati at pamamantal na dala ng mga higad, epekto ng tinatawag na setae o ang mga buhok nila sa katawan. Are actually attached doon sa kanilang skin and into the glands. Parang mga quills sa mga porcupines and hedgehogs. Para maiwasan na malagay sa peligro dahil sa higad, mahalagang alam natin ang first aid sakaling dumikit ito sa ating balat. So, ang mga unang gagawin kung nadapuan or nahigad ka, ay dapat tanggalin ito gamit ng tweezers or tiyanik. Huwag pong gagamitin ang kamay or bare hands para tanggalin yung higad. Maaaring gumamit ng adhesive tape at hilain ito agad para ma-strip off at matanggal yung mga maliliit na balahibo. Dapat hugasan ang apektadong bahagi gamit ng malinis na tubig at sabon. At gumamit ng cold compress, pwede rin mga pain relievers para sa kate at hapde na dulot ng mga higad. Bigla man silang sumusulpot at namemerwisyo, tayo na ang matutong umiwas sa mga lugar kung saan sila nagpaparami. Kailangan kasi nilang mairaos ang kanilang life cycle at tagumpay na maging moth dahil isa sila sa night shift pollinators na tumutulong na magparami ng mga puno at halaman sa gabi. At ang kanilang spike-like hair o setae ang tanging proteksyon nila laban sa mas malalaking predator.